Sa tuloy-tuloy na hinaing ng mga biktima at naulila, Natakot din kami. lumalaban naman ngayon ang ingay ng politika. Kaya marami akong kasamahang mamamahayag na nangangarap ng layasan ang kaguluhan at banatan kahit sandali. Para sa huli kong dokumentaryo bago mag-eleksyon, lumayas nga kami. Nonok dotakon, ninuhongas kadisina. Isa podi-podiya, hamya ka no nilaw nga na. Di kwa makatalamari. Sa aming pag-eskapo ng Maynila, ang pinili naming lugar, ang pinakamalayong probinsya ng bansa sa norte. Mas malapit pa ang Batanes sa Taiwan kaysa sa Luzon. Pero ang ngiti ng mga tao, Pinoy na Pinoy. Sa likod daw ng mga ngiti ng taga rito, ay ang ugaling mapagkakatiwalaan. Dito sa kanilang bayan, bihira ang anumang uri ng krimen. Kaya't kung may mangyayari man daw na krimen, malaki itong bagay para sa kanila. Dahil halos walang krimen sa lugar, hindi rin ganong karami ang ginagawa ng kanilang piskal at korte. Sa loob nga raw ng isang taon, tuwing 6 na buwan lamang nagtutungo rito ang huwes na mula pa sa Tuguegarao para magsagawa ng hearing. At ayon ay kung meron lamang kaso. Ang tiwala ba nila rito sa isa't isa ay makapilipino rin? O magbabago na rin ito sa panahon ng eleksyon? Karni ng kalabaw. Simple lang mamuhay ang mga Ivatan, ang tawag sa mga taga-Batanes. Ang kanilang mga bahay walang kaartehan. Pero subok na matibay dahil gawa sa bato. Bahay na Ivatan ang tawag nila sa kanilang tirahan. Mga tahanang ginawa pa raw ng kanilang mga ninuno. Sa katunayan, hanggang ngayon buhay pa ang pinakamatandang bahay na Ivatan dito sa Batanes. Lola Inday, kumusta po kayo? Kayo na lang mag-isa dito? Oo, ako lang mag-isa dito. 1870 pa ito noong itinayo. Naging pasyalan na nga ito ng mga turista. Si Lola Inday, isa sa pinakamatandang Ivatan, 84 na taong gulang. Sa kanyang edad, nagsisilbing proteksyon raw nila Lola ang kanyang bahay. Halos lahat ba ng mga taga-Batanes ay ganito ang bahay? Oo, Lahat. lahat-lahat ganito mababa lang kasi malakas yung hangin dito pag may bagyo. So, gawa talaga sa bato ang mga bahay dito? Oo, gawa sa bato. Mag-isa na lang si Lola Inday sa kanyang bahay at dahil na rin sa katandaan, dumarami na rin ang kanyang nararamdaman. Pero hindi siya natatakot mamuhay na mag-isa. Wala magnanakaw dito sa Batanes? Wala akong naranasan na magnanakaw dito. Pumasok sa loob. Madalas daw iniiwan ni Lola Inday na bukas lang ang pinto ng kanyang bahay. Isang bagay na hindi mo maaaring gawin sa syudad. So, nilalak niyo ba yung mga pintuan at bintana rito sa gabi? Hindi. Hindi na kailangan? Hindi na. Wala, hindi naman Wala kayo... naman. Dito, hindi naman namin sinisira kasi hindi kami sanay sa siradong tulugan eh. Open. Subok na rin daw ni Lola Inday ang kanyang bahay. May bagyo man o lindol. May kumpiyansa kayo na hindi magigiba itong bahay pag malakas ang hangin? Ay. Palagay ko hindi naman siguro mag-iba-iba agad yan.
Pararamdaman ko rin yan kung magigiba. May isang simple pero tanyag na tindahan dito. Wala kasing bantay ang tindahan. Ang customer mismo ang kukuha ng paninda at kusang mag-iiwan ng kanyang bayad. Dito raw masusubukan kung sino ang matapat. Good morning po. Hi, Howie Severino. Ayun po. So, kumusta na ngayon ang Honesty Cafe? Honest pa ba yung mga customers dito? Oo. Mas marami ang honest kaysa dishonest. So, bakit niyo naisip na magtayo ng Honesty Cafe? I do not know who named it. But when I heard it in the radio in Basco, yung ano natin dito, local radio station, sabi nila, mayroon dyan. Yung mga nai-standard sa iba na port, mayroon naman silang inuman ng kape dyan sa Honesty Cafe. Meron pa rin naman daw dishonest na customer ang Honesty Cafe. Pero mga turista raw ang mga ito. So they came here and they got one because I noticed one was missing. But when I look at the box, there was no payment. Oh, they didn't pay. No, they didn't pay. Karamihan ng mga tao rito sa Batanes, honest, and they don't cheat, even during elections, sa tingin niyo? Sa tingin ko, wala pang nag-cheat sa election dito. Pero tulad ng dayong nagnanakaw sa kanyang tindahan, may mga ugali sa eleksyon na nag-uumpisa ng maligaw sa probinsya ng Honesty Cafe.